Hello po mga kaibigan, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay magbibigay lang ng konting komento or opinion patungkol sa impeachment trial na nagaganap sa Committee on Justice sa Congress ng ating VP Sara. Ako, para sa aking sariling opinion, naniniwala ako na totoo yung mga sinasabi ni Trillanes dati regarding sa joint account ng mag-ama, si dating Pangulong Duterte at si Sara, regarding sa joint account nila sa BPI sa may Dunya Vargas, sa may Pasig, na kung saan ay ayon kay Trillanes ay bilyon-bilyon ang halaga nito. Pag ito nabuksan na sa pagpapatuloy ng impeachment, ito'y may akyat sa Senado sa pag nag-trial na, doon talaga natin malaman yung katotohanan kung talagang sino yung nagkasabi ng totoo, ang kampo ba ng mga Duterte o si Trillanes. Pero ako, mas malaki yung paniniwala ko na totoo yung sa panig ni Trillanes. Kasi kung ang mga Duterte ang nagsasabi ng totoo, di sana noon pa niya pinirmahan ang waiver para mabuksan na sana itong account na ito. Pero hindi niya magawa-gawa kasi nga may tinatago sila. At ito rin ang sa tingin kong dahilan kung bakit pinatay nila yung unang impeachment trial ng nakaraang taon. Kasi nga mabubuksan yung BPI, ito kasi yung magpapatunay na kung paano nila tayo niloloko, tayong mga mamayang Pilipino, na bukang bibig nila, mahirap lang sila, wala silang pera, pero ang totoo niyan, bilyon-bilyon talaga ang pera nila. Dito natin malaman, mga kababayan, kung gaano katotoo yung mga sinasabi ni Trillanes pag ito ay nabuksan na. Pero sa akin nga, para sa sarili kong opinion, kung talagang wala silang tinatago, sana noon pa to pinabuksan na, at sana hindi nila hinaharang yung impeachment trial nung last year pa lang. Actually, yung unang mood na sinunod ng Kongreso, dalawa kasi base sa ating konstitusyon, ayon sa mga congressman din, hindi man ako abogado, pero ito ay galing din mismo sa kanila. Dalawa ang mode system sa impeachment trial, ang ruling ay binigay ng ating konstitusyon. Ito ay low mode at fast mode. Yung low mode, yung kagaya nung slow mode pala, slow mode, yung kagaya nung nangyari kay Irap, na pag pumirma ang 1/3 ng mga congressman para ma-impeach ang isang mataas na opisyal, ito ay diretso na agad na akyat sa Senado. So ito po yung nangyari nung nauna. Kung malakas yung kapit ng mga Duterte sa Korte Suprema, pinanigan yung petisyon nila. So nagbigay sila ng rulings na dapat pasagutin si VP Sara bago iakyat sa Senado. So which is yun yung ginagawa ngayon. Ang tawag doon is slow mode. Yung una pala, mga kaibigan, yung ginawa nila fast track mode. Yung katulad nung kay Irap, na nung pumirma yung 1/3, mabilis na inakyat sa Senado. Ang tawag doon fast track. So yung slow mode, yun yung ginagawa ngayon ng Committee on Justice. Ano sasabihin nilang unconstitutional? Sumusunod sa constitutional rules ang Committee on Justice. Ang hindi sumusunod ang kampo ni Sara. Ayaw umattend, ayaw sumagot, sumasagot man sa media. So dito maiisip natin kung talagang malinis sila, ito na yung pagkakataon. Humarap siya sa pagdinig. Dito niya malilinis yung kanyang pangalan kung talagang malinis siya, wala siyang itinatago. So mga minamahal kong mga kababayan, isip-isip tayo. At sa mga diehard pa rin dyan, fanatic DDA supporters, mag-isip-isip tayo, mag-analisa tayo, magtimbang-timbang tayo. Timbangin natin ang bawat sitwasyon, ang nangyayari, ang latag ng ebidensya, kung talagang nagsasabi ba ng katotohanan ang kampo ng mga Duterte na political attack lang, na sinisiraan dahil sila ang malakas na kandidato. No, hindi po ito, mga kababayan.
Kung ikaw matalino ka, sa ebidensya ka magbase, sa ebidensya ka tumingin, kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi, o ang kabilang kampo. Yan ang totoong nag-uopinyon. Hindi yung kung ano yung sabihin ng Duterte camp, kahit wala namang katibayan, patunay sa mga bintang nila sa ating Pangulo, maniwala ka kaagad. Huwag tayong ganun mga kababayan, para hindi tayo matatawag na mangmang or kulang sa kaalaman. Yun lang po, magandang hapon at God bless you po sa lahat.